Okay, so pag-uusapan natin ngayon itong bagong-bagong Nubia Neo 3 GT 5G. Pero bagong lahat, muna tayo sa presyo at unboxing. So ang presyo nito ngayon sa Lazada ay 12,999 pesos pero mas bababa pa yung presyo niyan pagdating ng 6/6 or June 6 Lazada sale. Nandiyan ang link sa description box sa baba para sa updated pricing. So ito guys yung PR kit ng Neo 3 GT na pinadala ng Nubia sa atin. Kaya medyo kakaiba yung unboxing experience na ipapakita ko sa inyo. So meron tayong dalawang box dito. Itong una ay yung mga accessories na pwede nyong i-avail para dito sa Neo 3 GT. Meron tayong case dito na almost same sa case na kasama naman sa mismong unit, pero ito kasi merong magnetic ring sa likod. Walang wireless charging itong Neo 3 GT pero magagamit natin itong case na to sa next accessory na ipapakita ko sa inyo. At yan ay yung Nubia Magnetic Cooling Fan. Literal na ididikit nyo lang siya guys sa likod. So, hindi na kailangan pang i-clip or i-align natin para lang magamit. Idikit lang natin at comfortable na siyang gamitin. Pero before tayo mag-proceed sa ating review, pag-usapan muna natin ang mga bagong chargers ng Ugreen. So, yung una ay itong 45 watts na Nexode GaN Fast Charger na mayroong retractable cable. Tapos ito namang 30 watts na GaN charger pa rin. So, itong 45 watts na GaN charger na mayroong retractable cable ay may presyo na 1,099 pesos as of making this video. Ito namang 30 watts ay 429 pesos lang. Okay, so unahin natin tong 45 watts na GaN charger or Nexode GaN charger. Kita nyo naman, una sa lahat, retractable din yung kanyang prongs. So safe na safe to ilagay sa bag natin kasi hindi siya makakagasgas na iba natin mga gamit sa bag. Tapos ito yung retractable cable niya na USB-C na. Ayan o. Yan ang max na haba niya. According sa Ugreen, 2.3 feet yung haba ng kanyang cable. Ayan. So, hindi na natin kailangan magdala palagi ng cable kapag ito yung gagamitin natin. Pero if ever nakulang yan, pwede pa tayong mag-charge dito sa USB-C at isa pang USB-A. Ito naman yung itsura ng 30 watts na GaN charger. Ayan. Hindi siya retractable pero mas maliit to compared dito. Ayan. So, parehas silang may advantage at parehas din silang makakapag-charge ng tatlong devices at once. At alin man sa dalawa yung piliin natin, parehas silang may thermal guard. So, safe na safe yung pag-charge natin sa ating mga devices. Meron din silang GaN Infinity para less heat yung ma-generate niya kapag siya na-charge natin. At syempre, safe na safe talaga gamitin ng mga Ugreen chargers in general. So, ilalagay ko yung link dyan sa description box sa baba para sa updated pricing. At ito naman guys, yung mismong box ng Neo 3 GT. Hindi ko sure kung ganito rin yung itsura ng box na darating sa inyo kapag bumili na kayo ng actual unit. So yung nandito sa atin ngayon na itong Interstellar Gray na colorway na 12 to 56 gigabytes. Pag open natin yung phone agad, yung makikita natin na nakabalot sa isang printed plastic. Mecha yung design ng Neo 3 GT sa likod. Sobrang linis pa rin ng itsura kahit marami tayong guhit-guhit or design sa likod. Nagandahan talaga ako. Meron din tayong document sleeve dito na merong SIM ejector pin, manual, at yung case. Ito naman dalawang box ay yung 80 watts na charger na USB-C yung port at panghuli yung kulay red na USB-C cable. Ito na guys yung itsura ng Neo 3 GT kapag nilagay natin yung magnetic case. Medyo frosted pero kita pa rin for the most part yung design sa likod. Okay, so itong Neo 3 GT ay meron dalawang colorway. Yung nakikita nyo ngayon ay yung Interstellar Gray kagaya ng sinabi ko kanina pero meron pang isa yung Electro Yellow. So asahan nyo guys na yung design nitong or yung likod nitong Neo 3 GT ay medyo glossy, kapitin ng smudges at ng fingerprints. Pero again, for the most part, napakaganda guys ng design ng phone na to. At mayroon kayong makikita na matte na mga parts, tapos iba naman glossy. Pero kagaya sinabi ko, kapitin siya ng smudges. Ngayon, yung nakikita nyo parang mata dito, tapos yung number 3, tsaka yung guhit dun sa may ilalim, umiilaw yan. Okay, so makikita nyo na yung nandito sa may ilalim, kulay blue yung ilaw niya. Tapos yung medyo bilog na parang mata, na parang fan, ay kulay white naman. So, yung dalawa na yan ay fix yung kulay. Hindi natin mababago. Pero yung number 3, dun sa may gilid, pwede natin i-customize yung kulay. So, yung nakikita nyo ngayon ay naka-color green na kulay. Tapos baguhin natin. Ngayon naman nakapula siya. At ngayon naman naka-yellow siya. At marami pang iba. Kailangan lang natin pumunta sa theme and personalization sa settings. Tapos, click natin yung light strip setting. At marami na tayong pwedeng customize dyan. Pero punta lang dito tayo sa competitive atmosphere LED. So, ngayon nakaselect yung yellow.
Hindi gano'n kahalata guys. Sa personal, medyo obvious siya. Pero dito sa video, parang hindi gano'n kahalata. Tapos ito yung violet. Ayan, oh. Hindi gano'n ka-obvious, 'di ba? Ayan. Pero RGB yung ano niya, yung number 3 na yun. And yung dalawa ay may ilaw din. Tapos flat naman yung sides natin. Dito sa may left side ay wala tayong makikitang kahit ano. Dito naman sa may taas yung ating secondary microphone. Tapos dito naman sa may right side, makikita natin ang ating volume up and down buttons, pati na rin yung ating power lock button na color red at merong texture para madali nating malaman na yun yung pinipinto talaga natin. At makikita nyo yung dalawang capacitive na shoulder triggers natin. Dito naman sa may ilalim, makikita natin ang USB-C port, main microphone, main speaker, at yung ating SIM tray. So ito yung SIM tray niya. Dalawang nano SIM lang yung pwede nating ilagay. Hindi tayo pwedeng makapaglagay ng micro SD card. So isa yun sa medyo nakakalungkot dito sa phone na to. Mabuti na lang talaga 256 GB na yung pwede nating mabili sa presyo niya. At dito naman sa may harap, makikita natin yung ating punch hole selfie camera. Tapos proportion to proportion yung ating bezels. So kahit pa yung kanyang chin, nakadalasan sa mga ganitong presyo ay medyo makapal-kapal pa rin, dito pantay na pantay. Pati na rin yung kanyang forehead at dalawang gilid. At according to Nubia, itong Neo 3 GT ay merong IP54 na ingress protection, so dust and splash resistant itong phone na to. At para lang dun sa mga curious, yung kanyang haptics guys ay goods na goods. Ang ganda ng haptics ng phone na to. Mag-enjoy talaga tayo sa pagta-type. Para siyang flagship na vibration. So mas maganda, gamitin nyo. Tapos itong Nubia Neo 3 GT ay merong 6,000 mAh na battery capacity at 80 watts ngayong kanyang charging speed. At ito yung nakuha natin sa PC Mark na SOT. So nakakuha tayo dito ng 11 hours and 8 minutes. Sa totoo lang, hindi ako na-impressed sa kanyang SOT. Kasi AMOLED na yung display natin dito. Mamaya pag-uusapan natin yung display. Tapos ang laki ng kanyang battery capacity. So para sa akin, maliit to. Maliit tong SOT na to. And sana sa mga susunod na software updates, if ever man na meron, ma-improve pa yung battery performance nito. Sana makakuha tayo ng at least 14 hours of screen on time. Ngayon pagdating naman sa charging, from 19 to 100%, 1 hour and 7 minutes ko to na charge. Tapos ang maganda dito, meron tayong charge separation or bypass charging sa ibang mga phone. So, ayan, pwede nating enable anytime. So, makakaiwas tayo sa pag-init habang ginagamit natin while charging. Ngayon pagdating naman sa display, meron tayo ditong 6.8 inch na AMOLED Full HD Plus display, 120Hz yung max refresh rate niya. Yung kanyang typical brightness ay 1000 pero pwede siyang umabot ng hanggang 1300 nits. And dahil AMOLED yung display natin dito, makikita niyo naman na talagang vibrant, mas may enjoy natin ng media consumption dito sa Nubia Neo 3 GT. And especially, pag nag-game tayo, mas ma-appreciate natin yung graphics ng game dahil sa ganda ng display ng phone na to. Medyo nakakalungkot lang na yung ating Wi-Fi security dito sa Nubia Neo 3 GT ay level 3 dito sa Netflix application at yung max playback resolution natin ay standard lang. So kahit na naka-AMOLED tayo dito, Full HD at 120Hz, hindi talaga designed for media consumption itong phone na to. Although makakapag-play tayo ng mga 4K videos sa YouTube at sa iba pang mga streaming platforms, pero pagdating sa Netflix, na karamihang ginagamit natin sa TV series at movies, ayan, standard definition lang yung kaya niya. Eh nakakatuwa naman guys yung kanyang refresh rate behavior kasi pagdating dito sa testufo.com, makikita ninyo kapag hindi natin ginagalaw yung display, 60Hz lang talaga siya. Pero kapag tinatch na natin, scroll tayo, babalik siya to 120Hz. So, dapat talaga tipid sa battery itong phone na to. Kaya hopeful ako guys na sa darating ng mga software updates ay tataas pa yung SOT na makukuha natin dito. Ngayon, wala tayong kahit anong color preset na pwedeng maset dito sa kanyang display settings pero pwede tayong makapagtimpla ng kanyang color temperature. Ngayon, pagdating naman sa kanyang performance, naka MyOS 15 na tayo dito on top of Android 15, Unisoc T9100 yung kanyang chipset, 12GB LPDDR4X yung ating RAM, 256GB na UFS 2.3 yung ating storage. Ngayon, meron tayong tinatawag dito na extended RAM or virtual RAM. Tapos kapag sinet natin yan, pwede hanggang 12 gigabytes. Ngayon, ito yung Antutu score na nakuha natin kapag ginamit natin yung kanyang extended RAM. 528,213. Not bad. Mataas na talaga yan. Pero try natin i-off
At ito yung nakuha natin, 532,571. So tumaas yung score natin nung hindi natin ginamit yung kanyang extended RAM. At para sa akin guys, ang laki na talaga ng 12 gigabytes na yon na physical RAM. So hindi naman talaga natin kailangan yung extended RAM basically. Pero if ever man na kailanganin natin, asahan nyo na medyo maapektuhan yung performance. Ngayon pagdating sa thermals, makikita nyo dito sa wildlife stress test na nadagdagan tayo ng 9 degrees. Well, not bad. Expected na yan para sa ganitong chipset. Hindi naman sobrang alarming yung nadagdag sa kanya na temperature. Pero hinihinay pa rin, para sure. At para tumagal sa atin yung phone. Pagdating naman sa battery consumption, nabawasan tayo ng 5%. So, meron tayo ditong game space 3.0. Kagaya pa rin ng dati, kapag nakaselect yung game, pwede nating i-customize yung kanyang performance profile. So, pwede nating i-select yung RISE para every time na i-open natin yung game na yun, sagad-sagad yung performance na makuha natin. So, ngayon, i-try muna natin itong Racing Master. Tingnan natin kung kakayanin niya yung sagad na graphics. So, nandito tayo ngayon sa graphic settings ng game. So, try natin i-set to ultra high at hindi kaya. Okay, ayan, nag-error yung game kapag tinatry natin i-set to ultra high. Okay, sa high, hindi rin. So, mid graphic settings lang yung pwede. Tapos, resolution natin ng HD. Motion blur, pwedeng i-high. Tapos, yung 60 FPS, hindi rin. So, hindi kaya nitong Nubia Neo 3 GT yung sagad na graphics dito sa Racing Master. So, yun lang. Naka-movie tayo na filter. So, yan yung setting natin. So, try natin ang mismong game. Okay, before natin i-proceed yung game, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano i-set yung kanyang shoulder trigger. So, mula dito sa game, swipe lang natin from left to right. Ayan, tapos dito sa taas, ayan, pwede na nating ma-customize. Pwede natin tong ilipat-lipat kung saan natin gusto. So, nakaset na yung sa akin. Close natin to. At pwede na nating gamitin yung shoulder triggers. So, napaka-responsive naman talaga. At napaka-responsive, tapos halos wala talagang delay, guys. Ang galing. Ayan. At nakakatuwa sa ganitong presyo ng phone, makaka-experience na tayo ng ganitong shoulder triggers na dati, na-experience lang natin sa mga mamahaling mga flagship phones ng Nubia. Ayan. Ngayon, pagdating sa mismong performance, okay naman. Wala naman tayong nakitang problema or napifeel na struggle sa kanya. Yun lang talaga, hindi sagad yung graphics. Sorry, hindi ako masyadong makapag-focus. Hindi sagad yung graphics, guys. Ano lang, medium graphics lang talaga. Pero, for the most part, okay naman. Kayang-kaya naman niya. Ayan. Kayang-kaya naman. So, try natin ibang game. Okay, dito naman sa Asphalt 9 or Asphalt Unite, makikita ninyo na pwede nating iset sa pinakasagad na graphics, pero tingnan natin ng mismong game kung okay naman. Okay, una sa lahat dito sa information ng game space, nakaka 50 to 55 frames per second. So, kaya niya yung setting na 60 FPS pero hindi siya actual na umaabot ng 60 FPS. Ngayon, pagdating sa gameplay, okay naman. Tapos, napaka-responsive din ng kanyang shoulder triggers. Ngayon, pagdating sa camera, meron tayong 50 megapixels na main shooter. Tapos, meron tayong auxiliary camera na 2 megapixels at yung kanyang selfie ay 12 megapixels. Ngayon, tingnan natin yung mga sample photos at videos kuha dito sa Nubia Neo 3 GT.
Okay, so based dun sa mga napag-usapan natin tungkol dito sa Nubia Neo 3 GT, sa tingin nyo ba sulit siya para sa presyo niya? Comment kayo dyan sa baba kung i-consider nyo bilhin itong phone na to. Ngayon, kung ako naman yung tatanungin nyo guys, para sa akin sulit siya. Basta maabutan nyo lang yung sale sa June 6 or 6/6 Lazada sale. Ano lang siya, less than 12,000 pesos. Okay, pero if ever na hindi, yung 12,999 na presyo, para sa akin, swak na sa kanya kasi lumampas tayo ng kalahating milyon sa Antutu score. So para sa akin, sulit yung phone na to. Isa lang siguro sa hindi ko masyadong gusto, hindi expandable yung kanyang storage. So, hindi natin malalakihan yung kanyang storage. Hindi tayo masyado makapag-store dito ng mga games na mas malaki or ng mga files na mas madami. Tapos hindi rin nasabi so far ng Nubia kung ilang years yung magiging software support ng phone na to. If ever na meron silang update tungkol dyan, ilalagay ko dyan sa comment section. Okay, so yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.